Welcome sa aking YouTube channel. At sa video na to, another sharing knowledge na naman po ang ibabahagi ko at another DIY repair na naman po ang gagawin natin. Kaya kung bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share at mag-comment down below para may feedback ako sa mga ginagawa kong video. Kaya umpisa na natin to pagkatapos ng intro. Bali, meron ako i-DIY repair dito na electric fan. Bali, itong electric fan na to is stock up. Stock up siya. Bali, matigas yung LC. Ayan. Matigas yung LC. Kaya bubukasan natin ito, babakasin natin. Tingnan natin kung anong magagawa natin. So, testing muna natin. Baka walang power. Bali, sinaksak ko muna doon sa outlet. Tapos, number 1, number 2, number 3. Yan. Umiikot siya na paunti-unti. Mahigpit lang yung kanyang LC. Hindi siya umikot. Hindi siya free-wheel. Kaya siguro ang sira lang nito is yung shafting. Bali gagawin natin to. DIY repair natin to. Basic lang naman to. Madali lang gawin. Bali ang gagawin ko, babaklasin ko lang muna yung kanyang yung guard, yung LC, tapos yung makina sa loob. Babaklasin ko lang. Bali, sobrang dumi na yung electric fan. Daming alikabok. Ito rin isang nag-iisang cause ng nagsira ng electric fan. Itong alikabok. Bali, sobrang dumi na yung electric fan. Kaya siguro to nag-stock up. Tapos marami na siyang alikabok. Ayan mo to. Maalikabok siya. Daming alikabok. Yung mga alikabok na to, pwede itong naging cause ng pagsira ng shafting tsaka ng bushing. Kasi yan, pwedeng sumiksik dun sa loob ng bushing. Kaya siguro nag-stock up siya, naipunan ng alikabok dun sa loob. Kaya medyo matigas na. Yan kasi isa sa mga kakos ng sira ng shafting, yung alikabok. Or kahit yung mga buhok, yung mga buhok na lumilipad, pupuntahin dito sa may loob. Kaya nilinisan ko muna. Tapos tanggal natin itong lock na ito. Para matanggal natin. Bali natanggal ko na. Bali ilipat natin yung anggulo ng camera para makita natin sa ibabaw. Lilipat ko lang yung anggulo ng camera. Pero huwag na natin ikat. Tanggalin ko na lang dito sa laki na camera. Bali hindi ko na siya ikakat. Patong lang natin dito. Sila natin itong camera. Yan. Tingnan natin itong testa. Para matanggal natin na maayos. Yan, tingnan nyo. Tingnan nyo yung kanyang ito yung shafting. Yan. Mahigpit sa harapan. Check na lang natin. Tanggalin to. Ito, napakahigpit to. Tapos ayaw maikot. So matatanggal yan. Dahan-dahan lang. Hindi natin ng konting langis. Para madaling tanggal. Tapos balik natin. Yan. Bali, check natin tong kanyang shafting. Okay pa, walang gas-gas. Bali, nangyari lang dito na maalikabok lang tong
Humigpit lang to. Malilangis lang to. Hindi pa naman sira yung kanyang shafting. Malilangis lang natin to. Tapos lilinisan natin tong housing niya. Kasi sobrang alikabok. Kaya ako ng brush. Linisan na natin to. Madali lang naman to. Tapos, isang tips na rin po pala dito, no? Lalo na kayong summer. Ito yung gamit na appliances sa bahay, yung mga electric fan. Lagi nyong linisan yung electric fan nyo, lalo sa alikabok. Para malinis, hindi siya masira. Ito kasi yung gamit na kayo na appliances. Wala tayo na kunting pawin. Mas pa rin. Tabi natin to. Yan, okay na yan. Tapos naman tayo. Linisan naman natin to. Bali, ito yung kanyang makina. Yung motor. Tapos dahan-dahan lang. Linisan din natin siya. Kaya importante na laging linisan yung mga electric fan para hindi siya madaling masira. Tsaka yung left span niya tumagal. Tapos itong makina, hiwalay mo natin dito sa pero kakaiba yung kanito. Yung ganyang tapos bago natin balik, langisan na natin. Tapos ito, langisan din natin. Importante kasi na may langis to eh. Para ma-lubricant at maganda yung ikot ng kanyang shafting. Tapos lihain na rin ang konti. Pwede naman itong lihain tong shafting gamit na pinakamanipis na liha. Kaya pag yung shafting nyo hindi pa naman siya sira, pwede naman yan lihain. Yan, madali na siyang tanggalin. Hindi kagaya kanina, ang higpit ayaw matanggal. Tapos kunting langis lang dito sa kanyang shafting. Tapos kunting pahid. Payaran natin lang siya para madulas. Kabila. Bali, hindi naman to sira eh. Hindi naman sira yung kanyang shafting. Bali, ang nangyari dito, lagyan lang siya ng alikabok. Bali, humigpit yung kanyang bushing. Kasi sisiksikan niya ng alikabok eh. Pag sumiksik yung alikabok dito, hihigpit yan. Mahihirapan na siya. Kaya pag napabayaan mo, ang mangyayari dyan, pwedeng madamage yung motor. Kasi pipilitin niyang umikot yung yung electric fan. Kaya dapat, kung naramdaman mo na hindi na siya umikot ng normal, medyo mahigpit na yung kanyang pang-ikot, pwede naman bakasin para hindi masyadong madamage. Kaya lahat, linisan lang natin na mabuti. Tapos na natin to. Diba? Hindi kaya kanina, mahigpit yung kanyang mahigpit to. Sa hindi matanggal. Ayun, maluwag na siya. Maluwag na siya. Kaya balik na natin. Yan. Kaya punasan natin naman may 80.
linisan natin na maayos para mas tumagal. Yan naman yung diskarte sa electric pan eh, para tumagal yung buhay ng isang electric pan. Lagi nyo alagaan lang sa kanyan, sa linis, tapos sa langis, sa shafting bushing para tumagal. Yun lang ang sekreto dyan. Bali okay na. Bali konting pukpok lang to para mag-align. Ano? Diba? Malambot na siya. Hindi siya matigas. Balik natin lahat. Kanyang capacitor. Pag mahina yung electric pan, isang problema dito. Mahina yung ikot. Pero free wheel to. Ang isang posibilidad na pwede masira dyan, ito, yung kanyang capacitor. Humihina kasi yan eh. Yan, okay na. Bali lang naging sira itong kanyang shafting. Pero bago natin ibalik sa kaha, testingin muna natin. Pasigyan natin ng masking tape para makita natin na umiikot. Testingin muna natin itong kanyang switch. Testing natin. Saksak ko lang. Ayan o. May ikot na siya. Ayan o. Yeah, okay na. Okay na yung ginawa nating pag-DIY repair sa electric pan na to. Bali ang nangyari lang, stock up yung kanyang shafting kasi nagkaroon ng kunting alikabok doon sa pinakagilid niya. Kaya mas maganda kung maglalangis kayo ng electric pan, mas maganda kung kaya nyong gawin, baklasin nyo itong pinakakaha, tapos doon nyo sa loob langisan, sa pinaka pushing. Yan. Minsan kasi madalas dito natin siya nilalangisan. Dito, pinapatakan. Yan. Napatakan natin dito pinapatakan natin dito. Yun yung madalas natin ginagawa eh. Pero mas maganda kung dito sa loob, dito sa mismong bushing at shafting. Kasi kung ang lalangisan nyo dito lang, eh meron pa dito sa likod yan eh, pinakalikod. Mas maganda kung malangisan din. Kaya kung kayo, marunong naman kayo magbaklas, pwede nyo siyang baklasin tapos langisan nyo dun sa loob. Tapos kung hindi kayo marunong, pwede nyo idalhin ito sa mga repair shop na gumagawa ng mga electric pan. Siguro, bigyan nyo lang sila ng kahit konti para lang ma-maintenance nyo. Yun naman talaga ang sekreto sa electric pan, yung maintenance. Kung may maintenance ng electric pan. Bali, malangisan lang yung mga bushing niya. O magiging good sa ulian. Tapos yung alikabok, lagi nyong linisan. Hindi naman araw-araw dapat linisan to, pero importante, kasi isang beses sa buwan, malinisan nyo, matanggal yung alikabok, tapos malangisan. Lalo na kung everyday nyo lang ginagamit. Lalo na kayong summer, mas maganda kung laging nami-maintenance yung motor ng electric pan. Yun lang po yung ating ginawa. Bali, all goods to. Bali, ang gagawin ko, i-assemble ko na ulit to sa kaha niya. Bali, na-assemble ko na yung electric pan na ginawa natin. Yung ginawa natin doon sa 3-wheel na siya. Yan. Hindi kaya kanina na pag ginagawan mo, mahigpit. Ngayon, okay na Goods na goods yung ginawa natin. Kaya final testing na natin to. Saksak natin. Tapos, pandarin na natin. 1, 2.
Tapos spring. Tapos, pipe din. Very good. Okay na. Bali, yun lang yung ginawa natin. Bali, okay na. Kung good sa to, yung pag-DIY repair natin dito sa electric fan. Kaya, hanggang dito na lang ang aking video at sana nagustuhan nyo. At kung nagustuhan mo, huwag mo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at ipindot mo na rin yung notification bell button para ma-update ka sa lalabas ko pang mga bagong video. Kaya hanggang sa muli, this is Koy Narag Officials. See you sa next video.